for today's video, let's talk about 4Ps. Ang ingay guys ng background, tahol ng mga aso, dog is barking. Ang ingay. So, don't mind the background guys. So, yun na nga. Let's talk about 4Ps. Yung 4Ps na yan, isa yung programa dito sa Pilipinas para sa mga mahihirap. So, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. 4Ps, ganyan. 4 na P, ganyan. Then, yung 4Ps na yan, ang pagkakaalam ko ay 2008 pa yan. Ang pagkakaalam ko din yung sa 4Ps na yan ay under siya ng DSWD. So, yung DSWD is isa siyang sa gobyerno na ahensya na talagang naglalaan sila ng pondo dyan. Ngayon, nagkagulo ngayon dito sa Pilipinas dahil ang dami nating mga kababayan na galit sa mga 4Ps member. So, wag naman natin guys lahatin na magagalit tayo sa mga 4Ps member. Kasi, hindi naman din lahat ng 4Ps member ay umaasa dyan sa pera na yan na binibigay ng gobyerno. Na minsan wala namang laman, minsan meron, kulang naman, ganito guys. So, pag ako guys hindi ako magagalit kasi nga meron din talagang mga nagsikap na gumanda yung buhay nila. So, pero meron din naman tayong mga kabayan na talagang umaasa lang dyan. Yun nga meron ngang in-interview and then sabi niya, hindi pa daw sapat yung nakukuha nila doon sa 4Ps or di pa, ganun sila kagarapal na dapat kung may binibigay yung gobyerno na tulong is, tatanggapin. Bakit mo tatanggihan? Di ba bigay na yun Pero, magsikap tayo. Lalong-lalo na kapag may mga anak tayo guys, magsikap tayo kung paano natin pagandahin yung ating kinabukasan, especially future sa ating mga anak. Yun kasi yung 4Ps na yan ganito yan. Hindi madali dyan makasali. Pwera na lang siguro kung malapit ka doon sa mga tagalista, ganun. Pero guys, kami before ay talagang 2008 pa lang, yung buhay namin before is talagang ibang-iba. Na nasa hirap talaga. And then, pagkabago ka makasali dyan, hingian talaga ng mga requirements and marami yung requirements na hihingi sa inyo. And then, after mong makuha yung pera na yan is mayroong mga FDS, mayroong mga linis-linis, mga ganun, kung ano-ano ang mga binibigay nila mga agenda or mga gagawin mo para mayroon kang record. And of course, kaya ka mapamember dyan dahil kapag may mga anak ka. So, yung mga more on sila nakafocus doon sa mga bata na mag-aaral, tapos pa-check up, ganun. So, ang pwede lang dyan is hanggang 3 anak mo. So, kung dagpas pa yung anak mo doon, so, papalit sila hanggang mag-18. Then, hindi ko alam guys kung bakit itong Meralco na ito, dito nga tinagkagulo sa Meralco. Kasi nga itong Meralco na ito ay isa siyang electric company dito sa Pilipinas. So, I think hindi lang taga Meralco, buong electric company ata ng Pilipinas ay may nilalagay na lifeline subsidy. So, para daw yun sa mga 4Ps member or yan sa mga senior citizen. And then, dami nagagalit kasi nga yung mga ibang mga kababayan natin na kaya doon laki-laki ng mga kurintin ay mga ganun nila kasi nga talagang yung purpose lang nakikinabang. So, hindi ko alam kung bakit yung Meralco is nagnanakaw pa sa mga kanilang subscribers or yung mga ibang electric company. Hindi ko alam kung bakit nagcha-charge pa sila na ibibigay sa 4Ps, na yung 4Ps na yan is programa yan ng gobyerno. I don't know why, diba ganon. Kaya kayon, nagkagulo-gulo dahil doon sa mga electric bills ay talagang kahit taas naman talaga ng electric bills ngayon na nakakagulat. Sa akin guys, hindi ko pa alam kung ano yung bill ko this month. Pero last month, tumaas na siya ng for almost 500. O diba, nagtipid ako guys pero tumaas pa rin. Ang dami natin mga kababayan na naloka noong makita nila yung mga bill nila na dati ganito lang, pero ngayon talagang hindi lang times 10 ang taas. Yung ibang mga 4Ps member,
is, yes, magagalit tayo sa iba dahil ang iba dyan sinusugal, nagsusugal. So guys, marami akong kilala dyan na nagsusugal na mga 4-piece member. And then, yung 4-piece na yan ay, what you call this, ang dami rin namang bawal dyan eh. So, pagdating mo ng 18, tanggal automatic, wala na, tanggal na yung anak mo, ganyan, kung member ka. So, ang sa akin na lang is, sana, di ba, hindi na lang sana nagnakaw itong Meralco na ito, na hindi sana nagkagulo. Hindi lang naman Meralco, like what I said, no? I think buong, kasi nakikita ko dito, hindi lang naman sa Meralco, buong mga electric company sa buong Pilipinas, may nakalagay doon na lifeline subsidy, though maliit lang naman, pero of course kapag naipon yun, kung ilan kasi yung subscribers nila, is talagang malaking pera yun, di ba, kapag ka naipon yun. So nakakaawa yung mga kababayan natin na ano mo yun, yung nagtatrabaho tapos ang laki-laki ng bill, and then hindi mo naman, katulad ko ha, syempre kapag ka malaki yung bill ko, magrereklamo talaga ako kasi nga, bakit ang laki-laki ng bill? Alam mo naman yung kung ano lang yung gamit mo, di ba? Kaya ganun yun. So, doon sa mga galit na galit sa mga 4-piece member, wag naman sanang lahatin guys, kasi nga hindi naman, wala naman kasalanan yung mga 4-piece member na ganun pala yun, no? So, siguro magalit tayo sa gobyerno, kasi nga ang alam din naman natin is yun ay may programa, yun is may pondo na taon-taon pinupunduhan. Hindi na natin alam na, of course ngayon ang daming magnanakaw, ang daming mga kurakot, so mga kinurakot na nila ng mali-maleta, no? So yun lang yung nakakainis, kasi nga dahil sa kanilang pagnanakaw, tayo mga Pilipino is nadadamay sa kalukuhan nila. So tayo ang mga nagsasuffer, especially yung mga kababayan natin, yung mga mahihirap. Yung mga 4-piece member na yan, may mga deserve dyan na magiging member. Pero mayroon din namang mga hindi deserve. Kasi nga, supposedly, yung 4-piece na yan ay para yan sa mga anak. Kasi para yung wala na mga bata dito sa Pilipinas na hindi makapag-aral. Kasi nga, programa nga yan ng gobyerno na tumutulong doon sa mga mahihirap. Kahit saan ka man nakatira, basta deserve ka dyan. And of course, before mo naman yan makuha, ito din ha, kagandahan din yan is, marami rin kasi sa atin, no, na anak lang ng anak, sorry for my words, sa anak ng anak, and then hindi na nila pinapa-register or pinapa-register yung mga anak nila. So, kapag ka ikaw ay napa-member ka na dyan, automatic na hihingian ka ng mga birth certificate ng anak mo. And then, of course, ikaw din, hingian ka rin ng mga requirements. Hindi naman sinasabi guys na ang dali-dali lang maging member, no? Hindi guys, hindi ganoon kadali kasi ang daming requirements din. May kapitbahay kami ng gano'n na ang dami niyang anak, tapos yung nanganak siya, hindi niya pinaregister yung anak niya. So yung naging 4-piece member siya, talagang pinaregister yung mga anak niya, nakapag-aral yung mga anak niya. Kasi nga, minomonitor kasi nila dyan, kapag once na napamember ka ng 4-piece, is minomonitor nila yung pag-aaral ng anak mo, tapos yung mga health ng record ng anak mo. So, nagiging kumpleto. Alam mo yun guys, yung mga dating walang mga requirements ngayon na napamember sila dyan sa 4-piece is automatic na nagkakaroon sila ng mga birth certificate, of course, nakapag-aral sila. Kasi of course, yung target nila dyan is wala na mga batang mga hindi makapag-aral kasi nga yung 4-piece na iyan. Pero nga lang ngayon is nabahiran siya ng kurakot, nabahiran ng galit dahil ito sa mga electric company na pinapataw nila sa kanilang mga subscribers yung sinasabi nilang 4-piece, which is government naman sana siya na pondo kung bakit makarating sa kanila, di ba? And then, marami naman guys sa mga programa ng gobyerno na parang, alam mo yun, para bang nag-aaksaya lang ng pera, like yung tupad. Yung tupad na yan is mas worst pa yan guys, ha? Yung tupad. Kasi, yung tupad na yan is nagkunwari lang yan sila na nagpicture-picture dyan na naglilinis. Kasi may mga, ano lang dyan is picture lang. Pero guys, sumasahod din yan sila. Kung tutuusin nga,
yung ang inaano nila yung tupad na yan kaso lang of course wala yan doon sa nabanggit doon sa mga ano nila. Ang number 1 lang kasi yung nabanggit doon is yung 4 piece and yung other is yung senior citizen. So about naman sa senior citizen guys, yung iba din is pinipili din, palakasan din yan guys, like katulad sa 4 piece, palakasan yan, pero once na ikaw ay deserve or mahirap ka talaga, so of course deserve mo naman na mapamember dyan. Kaso nga lang, maghihintay ka ng 2 months before mo ma-withdraw yung kung ano magkano ang ibibigay sa iyo ng gobyerno na yan. So, ganun lang guys. Ang daming nagagalit sa 4 piece, ang daming binagbabash sa 4 piece, no? Nagbabash. So, ako naman is, ang tanong ko lang dyan is, bakit nakarating sa Meralco, diba na yung Meralco is private company siya. So, bakit nakarating sa kanila yung mga yan na ano ng 4 piece, na yung 4 piece naman na yan is under siya ng DSWD, na which is sa gobyerno yan. So, yun lang guys. Sana naintindihan nyo guys kung may mga ninanais kayong sabihin or kulang pa ba yun doon sa explanation ko. You're free to comment there, no, kung ano pang mga nais nyo gusto sabihin guys, kasi yun lang yung pagkaintindi ko doon sa mga ano na yun. Hindi lahat ng 4 piece member ay alam mo yun, mga pasarap ng buhay. Dapat guys, kahit member tayo dyan, magsikap tayo, mapamember man tayo or hindi guys, magsikap tayo para sa future natin. At least diba, proud tayo na pagdating ng araw, proud tayo na just because nagsikap ako, kaya ngayon ito ang tinatamasa ko. So yun lang guys, thank you for watching and God bless.